Intro Boys. Yan nga po mga idol ang tinatawag ngayon sa Golden State Warriors since simula nga po sa pagiging number 1 sa West standing sa umpisa ng regular season, napakadali nga silang bumagsak sa ika-11 pwesto. At sang-ayon rin naman dito at sinabi ni Kendrick Perkins, malapit na rin naman nga silang umabot pa hanggang sa ika-12 kapag ka natalo pa sa mga susunod na laro. Kaya isa nga po sa mga sinisisi dito ay si Mike Dunleavy na wala pang ginagawang tama simula nang umupo siya bilang general manager. Bukod sa hindi nito binigyan ng bagong kontrata si Klay Thompson, palpak rin naman ang pagkuha nila kina Buddy Hield at Dennis Schroeder na masyado nga pong nag-i-struggle ngayon. At gayong nabanggit natin si Klay, mismo ang isang analyst nang nagsabi, dapat nga daw nitong pagtawanan ang nangyayari ngayon sa dating team dahil nakaligtas siya mula sa mga sisi na ibabato sana sa kanya kung hindi siya lumipat ng Dallas Mavericks. Si Klay Thompson sana mga idol ang sisisihin ngayon sa mga pagkatalo ng Golden State, hindi katulad sa Dallas na kahit man natatalo sila, wala man lang siyang natatanggap na masasakit na salita mula sa mga fans. Samantala, kasunod nga po ng impressive win ng Lakers kahapon kontra sa Golden State, matapos nila itong tambakan, dediretso naman nga sila sa lugar ng Charlotte para kalabanin bukas ang Hornets. Bago pa man magsimula, inanunsyo na probable dito sina Davis at LeBron. Nakalista bilang questionable sina Hachimura, Gabe Vincent, habang out naman sina Christian Wood at Bronny na kasalukuyan rin namang nasa South Bay. Pero bagamat nakatuon ng Lakers sa road games, hindi rin naman nila nakakalimutan ang paggawa ng trade. In fact, base sa iniulat ni Shams ng ESPN, nagbigay na nga po si Rob Pelinka ng multiple trade offers sa Jazz para kay Walker Kessler. Hindi pa rin naman nga sila nagkakasundo as of now sa trade package sa laki ng hinihinging kapalit. Subalit kahit paulit-ulit na nabibigo ang Lakers na kunin si Kessler, expected ipagpapatuloy nila ang negosasyon dito dahil eto na lang naman ang nag-iisang sentro na hinihintay ng kanilang team para maging isang ganap na contender para kay Anthony Davis. Sa kabilang banda, pagkatapos nga pong masuspende muli si Jimmy Butler, 2 game dahil sa na-miss nitong flight, inaasahan na makakapaglaro na siya bukas kontra sa Orlando Magic dahil ayon yan sa insider ng Miami Heat na si Anthony Chiang. Pero kahit bumalik ito, hindi rin naman maisasaayos pa ang relasyon niya sa kanyang team. Kaya may ilang mga analyst na ikinumpara si Jimmy Butler kay Ben Simmons nang mag-request ito ng trade noon sa Philadelphia 76ers. Pareho nga na hindi sinusunod at pinipikon rin naman ng team hanggang hindi nito na pagbibigyan ng kanilang kahilingan. Kahit man alam nilang napakahirap i-trade ang kanilang kontrata, nakikipagtagisan pa rin naman ito. Kaya mukhang tama lamang ang mga ginagawang suspensyon sa kanila ng 76ers at ng Miami Heat. Pero ang pagkakaiba lamang ni Butler ngayon, inamin nito sa media na maglalaro pa rin siya next game hanggang sa tuluyan siyang i-trade sa deadline.